Halos sa linggo nang pinatutupad ang paninikat sa mga motorcycle rider na sumisilong sa mga overpass at footbridge na matagal na panahon. Tatalakayin din natin ang contingency plan ng MMDA para sa 6 na araw na road repair at closure sa EDSA busway. At kasama si MMDA Acting Chairman Don Artes. Chairman Artes, good morning po. Good morning po, Igan, at inyong taga-subaybay. Simula nang maghigpit po tayo dito sa mga motorcycle rider na sumisilong sa mga overpass, ilan na po ba nahuli? Actually, konti lamang, Igan, ang ating huli. Ino-observe po kasi natin sa CCTV cameras natin sa ating bagong command center kung sino lamang yung talagang tumitigil na matagal, sumisilong para magpatila ng ulan. The rest, pinapayagan po nating magsuot ng kapote, then pina-aalis lamang or nire-remind na umalis. Kaya konti lang mang po yung ating natikitan. Pero next week, talaga po mag-iikpit na po tayo ng panghuhuli sa mga tumatambay sa ilalim ng footbridge. Linawin ko lang, Igan, hindi po inuhuli yung mga tumatabi para magsuot ng kapote, then umalis. Ang pinagbabawal po natin ay yung pagsilong at paghihintay ng pagpila ng ulan. Dahil nakakaabala po sa daloy ng traffic. Obstruction. Opo. At 1,000 po ang penalty niya. Matagal ng batas yan. Opo. Matagal na po. Hindi naman po yan bagong polisiya. It's just that ini-implement na po natin ngayon dahil marami na rin po tayong reklamo na receive. Opo. Na pag humarang po sila, walang madaanan at kilometro po ang idinudulot ng traffic sa ating ibang mga motorista. Opo. Saan ba partikular na lugar yan na nagte-trending ngayon? Halos sa buong Metro Manila po yan. Okay. Pero marami po sa EDSA, sa ilalim po ng mga footbridges at sa ilalim po ng mga MRT station. Nabanggit niyo na po ang EDSA, Chairman. Mahaba-habang araw ang kailangan para sa pagkumpuni ng mga lubak-lubak dyan sa EDSA busway? Opo, ito pong ating bus carousel ay gagawin po ng DPWH yung mga lubak na talaga naman po malalalim. At dalawa po yan, meron pong concrete reblocking, yung iba naman po ay asphalt overlay. Nag-usap po kasi kami ng DPWH, ang sabi nila po, mga 2 buwan nila gagawin kung every weekend. At 10 p.m. to 5 a.m. lamang sila papayagang maggawa. Sa gabi? Sa gabi. So, nag-usap po kami, tinanong ko po sila kung ilang araw ang kailangan nila kung dire-diretso sila magtatrabaho. Ang sabi po nila, 5 to 6 days. So, sabi ko po sa kanila, bibigyan ko po sila ng pagkakataon na i-repair 24 hours itong mga gawain. Pero dapat sabay-sabay na para isang traffic na lang sa tao. Kinompress naman po nila. So, yung weekend naman po, regular na binibigyan natin sila ng pagkakataon mag-repair. So, affected po yung Monday, Tuesday, Wednesday, next week. Meron naman po tayong traffic contingency and traffic management plan para po doon. Chairman, kung sa gabi ang gawaan, paano yung operation o biyahe sa umaga? Dahil hindi namang pwedeng padaanan yan at malalambot pa rin yan kung gagawin. So, lalabas po sila sa EDSA bago bumalik sa carousel, ganun ba? Ang gagawin po natin, mag-i-stop and go tayo ng traffic doon po sa second lane mula sa kaliwa. Pag every time po, mga about 150 meters before noong gagawain or yung ginagawa, i-stop po natin ang traffic every time may bus na parating para po i-allow ang bus na lumabas sa bus carousel, iwasan yung portion na ginagawa. Then pasok po sila uli. Sa bus carousel after po noong portion na ginagawa. So matinding traffic din po ang asahan natin dyan? Opo, matinding traffic po sa loob po ng 3 araw ng Monday, Tuesday, Wednesday na ini-expect po natin na matindi po ang traffic. Kaya kami po ay nag-abiso na mas maaga para po maplano ng ating mga kababayan yung kanilang biyahe. At kami po ay nananawagan kung pwede po ipagpaliban ng 3 araw yung kanilang biyahe, ay manatili muna po sa bahay or mag-take po ng alternative routes natin, particularly Mabuhay Lane, tsaka yung mga skyways po natin. Hindi ko maisip, Chairman, biro mo kung hindi pa rin bababa ang baha sa
San Simon, NLEX. mula NLEX, dudugtong ang EDSA. Ba, isang araw ako sa yung kalye. pong mga na-experience nating traffic nitong mga nakaraang araw ay epekto po nung pagbaha sa NLEX na umabot po sa atin yung pong traffic. Okay. Kamusta po yung flood control projects ng MMDA? Di ba nasa inyo po yun sa Metro Manila? Dalawa po kasi yan, Igan, ginawin ko lang. Yung mga construction, major construction ng pumping station, repairs, at yung mga major drainage system po natin ay nasa DPWH. Okay. Sa MMDA po ay operation and maintenance itong mga pumping stations. At yung mga minor na drainage po, yung mga declogging, noong mga drainage system na malapit po sa pumping stations natin. Yun naman po ay yung 2022 tapos na po lahat. Okay. Ang ongoing po natin ay yung 2023. Meron po kaming World Bank funded project, pero ito po ay hindi mga infrastructure projects. More on minimization or naghahanap po kami ng paraan para mabawasan yung mga basura sa ating mga daluyan ng tubig. Yun din po ay ongoing. Basura pa rin, ano? Basura pa rin po. Marami po kaming obserbasyon na nagkakaroon ng flash flood sa isang lugar dahil po barado yung daluyan ng tubig. Kaya naman po, kami po, dahil observation din namin, medyo outdated na po yung ating mga drainage system. Opo. Na maliliit na, hindi na kaya i-handle yung volume ng tubig. Kami po ay kasama ang DPWH at mga LGUs ng NCR ay gagawa ng 50-year drainage master plan para mapagplanuhan po natin yung next 50 years na kaya pong i-accommodate ng ating drainage system yung tubig po. Kasi dati Espanya lang kinatatakutan, ngayon buong Metro Manila na, Chairman. Opo, marami pong areas na binabaha. Pero masasabi ko naman po sa aming obserbasyon na mabilis pong humupa ang tubig baha dahil epektibo naman po yung mga pumping stations na ating kinakabit. Ang ilang obserbasyon ng baha doon sa mga malalaking construction, Chairman, baka nababara ng debris yung drainage? Totoo po yan. May mga areas po, like dati, yung nagbaha sa SLEX, tinamaan po yung isang drainage system natin dyan na hindi po makadalo yung tubig. Ganon din po yung sa may NLEX. May observation din po na nalagyan ng simento yung drainage. Yan naman po ay gine-jet gas ngayon. Medyo nahihirapan lamang po. At may mga interventions naman po na ginagawa sa ngayon. Okay. Maraming salamat, MMDA Acting Chairman Don Artes. Ingat po. Salamat po. Ingat po. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.